na si Ronnie Liang. Naalaga siya ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan na nag-viral na yung video nila na nilalagyan ng mali siya ng ilang netizen. Maya-maya tignan natin kung mapapataples natin si Ronnie Liang. Ako mapapataples. Nako, delikado yan. Attorney Roque. Nako. Rushidin. Nako, inulit pa ulit. Talaga matindi. Nakailan na to si Rushidin. Maraming salamat po from Canada. Sa katunayan, hindi ko kakilala kung sino tong lalaki na ito. Basta sinasabi, kumakalat sa mga bangag vloggers, may kasama daw pogi si, sabi, kasamang pogi daw si Attorney Roque. Hindi ko siya kilala kasi hindi naman ako mahilig sa mga artista-artista, no? Hindi ko alam kung ano po siya. Pero pogi talaga. We cannot deny that. One thing for sure, pogi. Kaya lang, ito ang sa akin. Ano ngayon? Ano ngayon? Bakit pinagtuunan ng pansin ng mga bangag vloggers? Magtataka kayo pinagtuunan ng pansin ng mga bangag vloggers. At karamihan dito, alam nyo kung sino sinusuportahan. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Nako, nakailan na rin, Aurea Haway. Thank you po. So alam natin, sino sinusuportahan nitong mga naninira kay Attorney Roque. Diba? Ngayon, ito ay cheap shot. Ito ay gawain ng mga pinabili lang ng suka, tapos binigyan ng camera, binigyan ng mic, tapos naging vlogger na. Yung mga style na ganito, ito ay talagang sa gigilid vloggers. Ito ay talagang gawain ng mga bangag vloggers. Sa isang banda, hindi ko sinasabing tama yung ginawa nila, pero nauunawaan natin kasi nga, mga dugyot vloggers ito. Alam naman natin yung kapasidad ng utak nila. At alam naman natin, karamihan dyan, bayad. Yung iba naman, nakaasa sa views. Syempre, pag mga ganito, kahagatin ng views. Ang nakakapagtaka, bakit pinatulan pa ng mainstream media? I mean, you know that this is a cheap shot. Bumababa na ba kayo sa level ng mga dugyot vloggers? Ganyan na ba ang mainstream media? Bumababa na sa mga bangag vloggers? Kasi ito ay halatang-halatang may spin sila dito. Halatang-halata, ito ay may utos galing na naman sa itaas. Bakit? Kasi si Attorney Roque ay hayagang pinagtatanggol ang Duterte. Remember this, kung ikaw ay pinagtatanggol mo ang Duterte at sikat ka, definitely babanatan ka ng mga dugyot at bangag vloggers. Ano na yan? Given na yan. Kaya kung hindi ka pa sikat, hindi ka nila binabanatan. Obviously lahat yan. Isusunod nila yan. Personal attack. Sabi dito, dati ang singer and actor sa Channel 2 pero sundalo na sa Army, reservist at piloto. Yun ang hindi natin maintindihan. Kaya alam natin ang karakas ng mainstream media ngayon. Etong ginagawa nila kay Roque, kasi meron tayong nabalitaan, nilabas na audio, na video, na messages, na meron talaga silang command. Galing sa isang politiko, may command sa vloggers, yun ang ibinibigay. Yan ang ibinabalita. Abot natin yun. Arok natin yun. Nauunawaan natin yun. Hindi ko sinasabi, ulit, tama. Pero bakit mainstream media ginawa nyo yan? Ibig sabihin, inaamin nyo na kasama kayo doon? Ako'y nagtatanong lang. Chubby, maraming salamat po again from USA. Naku, natutuwa ako sa pangalan mo, Chubby. Thank you po. Diba? Bakit pumapatol na ang mainstream media sa cheap shot? This is personal. Ito hindi ko sinasabi na tama ang ginawa ni Attorney Roque dito at hindi ko rin sinasabi na mali ang ginawa ni Attorney Roque dito. Ang sinasabi ko lang, wala akong pakialam. That is personal life. Anong connection niyan sa mga Duterte? Anong connection niyan sa mga pasabog ni Attorney Roque? Wala na ba kayong mahahanap na argumento? Kaya nga inaasahan namin na ito mga solid na DDS na vloggers, sa kakalkali ng personal life, solid DDS na mga journalist, broadcaster, solid DDS na mga politician,
Kasi yan po ang gawain nila, mangkalkal ng personal life. Bakit hindi nga abot ng mga vloggers nila yung argumentong politika at hindi abot at wala sila talaga maipupuri doon sa sumasahod sa kanila. Hindi, wala talagang kapuri-puri eh. Wala talaga. Kaya ang idea niyan, siraan si Sara, siraan si Atty. Roque, siraan si Banat Bay, etc., etc., etc. Wala na po tayong pakialam. Kung ito ay lalaki niya o hindi niya lalaki, that is not the issue. Hindi, wala na tayong pakialam kung may kasalanan siya, may mali siyang ginagawa o hindi. Labas po sa politika yan. Isaintabi natin. Huwag naman sana tayong mainstream media pumatol sa mga cheap shot. Para rin tayong pinabili ng suka eh. Para tayong vlogger sa gigilid eh. Para tayong vlogger na dugyot vlogger eh. Ay, inulit pa. Naku, napakadami na talaga ni Rushidin. Maraming salamat po from Canada. Thank you. Nakailan na ba si Rushidin? Maraming salamat po ah. Sabi ni Jelly, grabe ang diverse strategy ng mga, asahan nyo yan. Personal po ang attack ng mga yan. Kaya alam na, sabi ko sa inyo ako sensitive ako. Kasi nga hawak ako ng girl group. Okay? At typical sa mga babae ang inggitan. Kaya I can sense inggit from afar. Yan ang style. Ito ay sadyang insecurities sa mga Duterte. Inggit sa mga Duterte ito. Lahat nito, lahat ng mga pasabog nilang personal, ito ang ugat nito? Inggit. Inggit sa Duterte, inggit dun sa mga vloggers, inggit po ito. This is very, very obvious. Okay. Ang video po yan ay luma na. Kuha ito noong 2022 ng Luma na. 'Di ba? Bakit nila ngayon? Anong purpose? Kung ito si Atty. Roque, himod-pwed sa administrasyon natin, lalabas yung video na yan? Yung totoo lang, sa mga bangag dyan, sa mga bashers dyan, kung himod-pwed si Atty. Roque, sagutin ninyo, lalabas tong video na to? Biglang kinalkalo 2 years na? Anong purpose? Bakit nilabas to? 2 years na. Hello! Move on pag may time. Ang ilabas ninyo, yung may connection sa politika. Diyan interesado ang tao. Political kayo, di ba? Kayo ba ay showbiz vlogger? Showbiz channel? O political vlogger o political channel? Takal na Kinalkal nyo pa, pinatulan nyo. Ano masasabi mo? Move on. Pag inggit, pikit. Pag tinamaan ka sa pool. Di ba? Ay, nako. Sabi dito, mahilig na din pala mangalkal ng dating video ang news. Oo nga Hindi ko nabanggitin kung sinong news yan. Tingnan mo, nag-resign si BP Sara, tahimik sila. Anong lumalabas sa balita? Si Roque at ang Pogi. May naputulan na kamay dyan sa daliri sa WPS. Ang tatapang nila, gaganyan-ganyan sila dyan. Ngayon, wala silang magawa. Tahimik sila. Anong sagot nila? Yung Poging kasama ni Atty. Roque. Tama, dapat ganito, sabi ni Francis. Mahirap basahin yung pangalan niya. Basta sabi ni Francis, issue-based and not gossip. May mga chismis kasi yung mga dugyot. Sabi, pasensya naman. EJ Warrior, sabi ng pasyente ko, nurse ka po o doktor? Sabi ng pasyente ko, ang ingay daw ng pinapanood ko. Sabi ko, tatay ko to nagsisiba. Ginawa pa akong tatay sabi ni Rose Danke,
sinisiraan lang nila si Attorney Harry kasi madami ng expose against administration. Oh, alam mo, kahit ako, nung nasa unit team pa ito si Attorney Roque at inano niya rin si Tebes, binanatan at binanatan ko to. Pero hindi personal life. Binanatan ko yung sa tingin ko maling argumento. Hindi ako nagtatali-talinuhan. Siyempre, alam natin, abogado to. Pero siyempre, may opinion din naman ako. Kaya binanatan ko to si Attorney Roque. Pero ngayon, iba na talaga ang nangyayari sa mundo natin. Pinasok talaga tayo ng bangag. Kaya ang ugali din ng mga vloggers, bangag. Kaya bangag vloggers. Elizabeth Linsangan, magandang tanghali po, Sir Coach Oli. Watching from Los Angeles, California. Kasama sina Liang at Roque sa Dinagat Islands. Bukod dyan, inungkat din ng netizens ang guest appearance ni Liang sa online program noon ni Roque. Ayon sa kampo ng singer, bumisita noon sa Dinagat Island si Liang para mamahagi ng relief goods sa mga biktima ng Bagyong Odette. Pumunta siya roon bilang kinatawan ng Philippine Army dahil isa siya... Daming issue na ito mga ito, gines pa. Ako sa totoo talaga maghahanap ako ng pogi. Ay nako, maghahanap ako ipogi, isasama ko sa Baguio as a friend. Tatabihan ko pa sa kama. Nako. Tapos igigess ko sa SMNI, pasensya na kayo, Banateros, banat by Boss Dada at Master Judea. Mag-guess talaga ako ng pogi doon. Mag-isip na kayo ng mag-isip. Basta alam ko yung kasarian ko. This is original. Pambira, issue ngayon ng pogi. Pambirang gobyerno ito. Okay, tuloy. Reservist. Nakasama lang daw niya si Roque sa paglilibot sa isla. Lumutang ang mga video na ito matapos kumalat. Kung may kasama namang babae Oh, mas dikit nga lang siya sa pogi kaysa dun sa maganda. Inisyuhan. Hindi, walang issue. Kami nga, tabi-tabi kami dun sa kama. Wala namang issue. Oy, ito talaga si Rushidin, no? Thank you, dire-diretso po si Rushidin. Ako, nakailan na. Maraming salamat, Rushidin, ha? Grabe. Oh, mga iba taga-Canada, ha? Hindi, pag alam mo naman yung identity mo, hindi ka na Kaya yung mga chismis, bakla-bakla. Ako, hindi si Attorney Roque. Hindi, sige, gusto niyong paniwala, bahala kayo. Ha? Diyan kayo masaya sa chismis. Oo. Pwede tutuhanin ko kaya. Ayaw. Hindi ko kaya. Na travel companion ni Roque ang dating Mr. Supranational na si A.R. De La Serna. Nauna nang sinabi ni Roque na empleyado niya noon si De La Serna at ito nag-handle ng kanyang social media. Mga kapatid. Okay pala yun no? Magsama nga ako ng pogi para taga-cameraman ko pagka may maisog, no? Ano kaya mangyayari kung may kasama akong pogi, kasama ko sa maisog? Yung mga tao, hindi na sa akin magpapapicture, doon na sa pogi. Nako, wag na. Ay, sabi dito, what's the problem if Attorney Roque Romani sa pogi? Mga malisyoso lang kayo. Kaya nga, wala naman talaga Hindi, let's be realistic. Siyempre gusto nyo kasama nyo pogi, di ba? Papalalaki ka man o papababae. Kung ikaw naman babae, ay lalaki, gusto mo rin, mapalalaki rin o mapababae, gusto mong kasama maganda. Di ba? That is natural. Siyempre, hindi naman parati minsan kailangan maganda rin ang ugali, no? Pero abot natin yon. Ang question lang dito, ang hilig nila magpalaki ng balita. Kinalkal, 2 years na. Pag nakalipas na 2 years, punyemas ka, move on na. Pambira naman. 2 years na itong video na ito, kinalkal nyo pa. Ano ba ito? Ibinahay ba ni Roque? Pero kahit ibinahay niya, may pakialam ba tayo? Unless, politiko si Roque, nangurakot siya, at yung pera, binilhan niya ng Land Cruiser, itong pogi na ito. Halimbawa, senador. Kunwari, babaero, may ganun kasi, di ba? Kunwari, babaero, yung pala mahilig sa pogi. Kunwari lang ha. Kunwari, senador si Attorney Roque. Nangurakot. Binilhan ng sports car.
Pagkatapos bilan ng sports car, binilhan pa ng Land Cruiser. Yun, medyo questionable yun. Bakit? Kurakot yung galing yung pera eh. Di ba? Ito naman hindi eh. Kaya kayo mga ano nyo na yan, ipas nyo na yan, ha? Tigil-tigilan nyo na yan. Kasi kailangan, ito di ko naman babalikan na ito eh. Dapat tigil-tigilan na ito ng mga dugyot vloggers at pati na rin yung mga bangag media. Bangag media na rin ang tawag natin dyan. Bakit? Wala namang binabalita yan. Ha? Hindi naman binabalita yung bulag ata eh. Parang ang tingin nila ang administrasyon ngayon ay 100% perfect. Wala silang nakikita. Puro, JC, wala kasing magamit na topic against kay Spokes. Nagkakalka sa basurahan ng mga bayarang vlogger. So, especially weekend. Kasi weekend, konti ang balita. So, ang gagawin niya, mangangalkal yan sa mga vloggers. Isisiraan, hahanap ng persona. Ganyan ang style niyan.